Ngayong dumarami ang kailangang magpa-dialysis, malaking tulong ang itinatayong Mega Hemodialysis Building ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 6 na taon ang nagdadialysis si Adelina Bagayan, 66 years old. My own kidneys are not functioning properly. Paano po kahirap? Very, very difficult. At first, I was like depressed. Lahat ng kinita ko ng 40 years was gone. 3 beses kada linggo ang kanyang dialysis. Physically masakit, at the same time, masakit din sa bulsa. Through the guarantee letter, I was able to finance all my medicines and my laboratories. Dagdag problema rin ang dumaraming bilang ng kailangang magpa-dialysis. Sa National Kidney and Transplant Institute pa lang o NKTI sa Quezon City, mahigit 100,000 na ang nagpapadialysis. 98% sa kanila ay naghihemodialysis. There is an increasing number of end-stage renal disease patients. Almost 42% increase now annually of patient on dialysis. Kidney disease ang ikapitong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng Pinoy. Batay sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. 65% sa mga humihingi ng medical assistance ang may sakit sa bato. Kaya malaking tulong ang itatayong 2.3 billion peso mega hemodialysis building sa NKTI na magkakaroon ng 200 hanggang 220 stations para sa dialysis. This building will be the greatest or the biggest installation in the Philippines. I don't know if it's also in Southeast Asia for our chronic or outpatient cases. Aprobado na rin ang pagtataas ng sagot ng PhilHealth sa dialysis. Dati yung kada treatment po may tulong na 2,500, 2,600. Pero ngayon po tinaas natin na 4,000 para kasama na rin hindi lang yung treatment pero yung gamot. Kasama sa sanhi ng sakit sa bato ang diabetes at hypertension. Siguro lahat in moderation. I-change na natin sa kabataan pa lamang. At ang importante is preventive and also mag-regular check-up atong mga mula pa lamang sa school children. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.